Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi mga kaantingero-antingera ko diyan. Eto po uli, Holy Week na at nasa panahon na naman po tayo ng paghahanap ng mga agimat, pagsasaliksik ng magandang at matatapang na orasyon, pagkolekta ng mga wala pa wala pa sa mga collection natin. So, ito po ay part 2 na ng inuukol ko po doon sa mga gustong matutong manggamot. Kung ano po yung mga bawal at mga posible na problema na maranasan nila kapag, um, ito ay nakalimutan. So, ano lang po ito, information lang ito at ito ay ayon sa aking, kaalaman lamang po or experience sa buhay. So, part 2 po ito. So, napag-usapan po natin yung tungkol sa part 1 na yung bawal. So, dito po sa mga baguhan at na gustong matutong manggamot or magkolekta ng mga, orasyon, anting-anting at gabay. So, at lalong-lalo na doon sa mga gustong manggamot, ito po yung sinabi ko doon sa unang video ko na ito po ay responsibilidad. Responsibilidad po ito dahil kailangan mong gampanan ito. Pero ito ay malaking tulong kapag ito naman ay nagampanan mo. So maganda ito na dala-dala sa katawan, nakakapag-protection ito sa pamilya natin, nakakapag-protection ito sa ating kabuhayan, at nakakapag-protection ito sa ating kung ano man ang ating pinagdadaanan. Huwag nga lamang po makakalimot sa mahal na Diyos. Siyempre tayong mga kokolekta nito, kaya tayo interesado dito dahil sa tayo ay naniniwala sa mahal na Diyos. So, lagi tayong nagdadasal sa mahal ng Diyos. So, yun po ang pag-uusapan natin ngayon. So, meron po tayong nakuha. Halimbawa, may nagbigay sa inyo ng orasyon kasi basic pong hindi sa basic po, kasi masyadong popular ang San Benito. So, gamitin natin na sample ang San Benito. So, nakabili ka ng San Benito sa simbahan kasi ayon po doon sa may isang comment po ako nabasa na may nagbabagabag at siya rin ay may negosyo. So, may nagbabagabag sa kanila, okay, gagamitin po na proteksyon. So, tatanungin natin yung binibilhan natin, papaano po ba ito gamitin? So, sasabihin naman ng binibilhan natin, dasalan mo ito, magdasal ka ng isang Ama Namin, Aba Ginoong Maria, at kung ano pa yung ibang dasal. Okay po? Tapos bigkasin yung orasyon, tapos yun na ang pagpakain niya. So, kasi yun lang po ang itinanong natin. Pero po, kung tayo talaga ay magsasaliksik kung ano ang responsibilidad, bakit nagiging mabisang-mabisa ang San Benito dahil sa San Benitong medalyon, sa mga nagagamit po na niyan dahil sa devotion nila. Dahil sa responsibilidad na ibinigay natin tinanggap natin na para gampanan yon. So ngayon si San Benito naman nagbibigay naman ng favor sa atin pag ginagamit 'yon. Kaya yung power niya malakas kasi nag-devote ka ng time mo, nag-devote ka ng life mo sa kanya. So yun nga, pag ikaw po ay manggagamot, nag-umpisa kang manggamot, mag-uumpisa rin ang trial mo sa buhay. Yun po ay side by side. So, kung ikaw naman po ay gusto mong manggamot at ayaw naman sa iyo,
hindi ka po talaga matututo kahit anong gawin. Kasi hindi nakukuha yung sinasabihan na technique kung papaano patakbuhin yung dasal, kung papaano patakbuhin yung agimat. Para din po yang nagda-drive tayo o kaya mamaneho. Ganun din po yan. Kailangan natin matuto. Kailangan natin alam. So, halimbawa po ako, nagda-drive ako, tapos hindi ako mekaniko, so pupunta ako doon sa marunong mag-fix ng makina para magtakbo uli yung sasakyan ko. So, ganun din po yan sa espiritual. Kailangan natin matuto. Sa spiritual nga lang po, kailangan na ikaw ay ikaw na ang driver, ikaw ang owner, driver, and ikaw ang mekaniko. Kasi kailangan po 'yan. So, napaka-importanteng responsibilidad ito. Responsibilidad. Again po, paulit-ulit kong sasabihin, ito ay responsibilidad. So, nalampasan na natin ang responsibilidad. Nasabi ko na. So, ngayon, ito po. Yung San Benito po na yon na nabili natin sa church. So, nilagyan mo na sa pocket mo. Ngayon, protection mo. Okay lang po yon. Kasi, minsan, may mga bagay na hindi natin alam at hindi naman tayo talaga connected doon sa bagay na yon, yung paniniwala natin, Pero kung nilagay mo yon sa pocket mo kasi gusto mo nang manggamot, eto na po. Ang unang-una mo pong mararanasan, iinit ang katawan mo. Bakit mo mararamdaman na iinit ang katawan mo? Kasi yung San Benito, inumpisahan mo na dinasalan, binanggit mo na yung orasyon niya. Ngayon, yung masamang intensyon ng tao, naramdaman mo na yung anong tawag dito? Yung negative ng masamang balak sa iyo, masamang intention sa iyo ng tao, or not even tao, yung entity. Yung masamang entity, yung masamang engkanto, yung naramdaman mo na kasi may connection ka na. So ngayon, eto na, nag-attach na sa'yo. Pag-attach sa'yo, nung entity na yon, nung negative energy na yon, kasi nag-attract na, almost na kayo pareho na kayo sa frequency na tinatawag. So, nag-attach na yun sa'yo kasi yung negative energy na yun, merong makukuha na sa'yo, yung yung energy niya na ando na. So, ngayon, na ang mangyayari? Nagkukolekta ka lang po ng mga negative. Ngayon, gusto mong manggamot. Okay, nagagamot ka. Nagamot mo, na-heal mo yung na-heal mo yung ginagamot mo. Masakaya ka, masaya. Nakalimutan, kailangan mo ng proteksyon. Okay, si San Benito, proteksyon. Kaya lang, alam mo ba, tinuro ba sa'yo kung papaano gagamitin ang proteksyon? Bakit nagiging proteksyon si San Benito? Papaano mo ba, tinuro ba sa'yo kung papaano bigkasin yun? Papaano ba kada word, kung papaano titigil? Kung alin ang sentence doon? Itinuro ba yon? Kung itinuro ba yon, kung papaano ka maghihip? Kung papaano ka magsindi ng kandila? Tinuro yun? Hindi pa po. So kasi, madalian lang yon. So, eto po, ang part 3 natin sa next video ko, part 3, yung gustong matuto na manggamot. Ito po yung mga good and bad na na dapat matutuhan ng mga taong gustong matutong manggamot. So, ito na po. Yung balik po tayo doon sa mga nakadikit na sa yung negative energy kasi naramdaman mo na, nag-init na ang katawan mo.
So, ngayon, kasi nag-init yung katawan mo, nag-ano naramdaman mo na, yung ano ka na, isa ka na doon sa ano, sa mga may power ano. So, tapos hindi na sila aalis, naka-attach na sila sa'yo. Kasi everytime na gagamitin mo yun, nakain din sila. So, ngayon ikaw po yung ano ngayon, ikaw yung in between. In between ng ano, yung third, yung tinatawag na middleman ka. So, ngayon, hindi hindi tinuro kung papaano lilinisin ang negative energy. Hindi tinuro kung papaano mag-heal ng sarili. So, iyan po ang pag-uusapan natin sa next video natin. Have a wonderful day po and good luck, and sana maraming swerte ang dumating sa inyo at maraming swerte ang dumating sa atin. God bless po!